So yun mga par, welcome back to my channel again. So ito pala mga par, no, ginawa ng landlord namin, pinapaayos niya to. And ito yung mga kahoy dito. Ayan, marupok na mga par. So ano to, galing to doon, no, tinanggal niya. Ewan ko anong gagawin niya dyan, pero malamang papalitan niya yan. And dito nga yung grill niya, yung machine, ano ba yung tawag dyan, pang ihaw na ano mga par. So ayan, tama na tayo, tingnan natin yung labas mga par. Ganda ng flowers ni dito ni ano, flowers din to. So kanina mga par, hindi ko lang na-videohan, ano to, yellow, no, nagdilaw yung paligid, tsaka yung sa ulap mga, may wildfire dito sa Ontario mga par. So hindi ako nakapag-video kanina, may ginawa lang din kasi tayo. And yeah, yan, ano kaya to mga par, no? Ito itong ano na to, yan, hinog na eh, oh. Hindi mo alam kung nakakain to, no? Yan, dami, oh. Meron din dito. Yan, oh. So ito mga par, sa gilid lang namin to. Itong ano na to, kahoy na to. Ganda, di ba? Sarap dito pag gusto mong mag kape-kape, pwede. Dala ka ng kape rito. Tapos hindi ka, maglatag ka lang dito, tambay ka rito, pwedeng pwede mga par. Mga batang nag-ano dyan, lalaro. May playground din kasi dyan, eh. Dito tayo. Dito nga meron silang maliit na ano, pero hindi na ano mga par, wala na naglalaro. Pero may nagme-maintain pa rin, oh, dahil hindi naman ano yung damo, na mayroon pa rin nagka-cut dito. Okay. Dating ang winter mga par, hindi na natin ano to, pupuntahan to dito. Kaya sulitin na natin habang maganda pang ano, panahon. Uy, laki ng puno, oh. Wow, puno. May mga palita pa rito. Nakabakod talaga siya mga par. Siguro meron talagang ano rito, or may-ari sa ano na to, mabakod, oh. Ayun. So today pala mga par, no, ay ano mga ngayon, July 15 mga par. Ano ba ngayon, Wednesday? Hindi ko na alam yung araw mga par, kasi wala tayong trabaho. Hirap pagka walang trabaho, hindi mo na alam kung nung araw na. So Wednesday mga par, July 15. And ayun, gusto ko lang i-share sa inyo mga par, no, dahil yun nga, kasama ko naman kayo simula sa umpisa nung aming buhay Canada, no? And i-share ko naman dito sa inyo yung mga nangyayari sa amin dito sa Canada. And gusto ko rin i-share talaga para yun, ma-update ko lang din kayo. And sana
kuha kayo ng mga ideas, no, na yung mga mali namin mga par na hindi nyo na rin magawa, no. So na-share ko na rin lahat naman dito, no. And yun, alam naman siguro nyo mga par na mag-expired kami ngayong katapusan, ngayong July mga par, no. Itong katapusan na. So nang email yung asawa ko mga par, no, na nagpapaalala na mag-expired siya ngayong katapusan yung kanyang study permit, no. So yan, nakalagay naman doon na kung may ginawa ka na, kung na-extend mo na ang yung status dito sa Canada, disregard mo lang yung email, no. Pero yun nga, nagpapaalala lang siya kung hindi mo pa nagawa, no, or kung hindi mo na may extend yung iyong status dito sa Canada, kailangan mo nang umuwi mga par, no, or i-arrange ang iyong pag-uwi, no, kung saang bansa ka manggaling, no. Dahil nakalagay rin doon mga par na illegal na mag-stay ka sa Canada na walang status. Alam naman ng mga kababayan din natin yung mga par, no, na dapat mo talaga i-extend ang iyong status before mag-expire, no. Gaya ng ginawa ko mga par, no, sa akin kasi na-refuse ako, no. So after ko ma-refuse, no, nag-apply ako ng restoration as tourist visa na, no, mga par. So nabigyan naman ako nung nakaraan. And then ngayon mga par, dahil nga mag-expired na ulit kami, dahil ang permit naman na ibibigay sa amin ay sabay lang ng permit ni Mrs., no. Dahil siya naman talaga yung main applicant, no. O siya yung primary applicant. Kaya ayun, mag-expire din kami. So kailangan din namin mag-extend Inday mga par ng aming status, no, dito sa Canada. Lalong-lalo ako mga par, and sa ngayon nga marami ako nababalitaan mga par na yung visitor record extension, no, nila ay nire-refuse, no. Dahil yun nga, mahigpit na ngayon, no. Napanood ko rin yung mga vlogs ni Ma'am Ina, no, na yun nga, marami ng visitor record, hindi katulad dati na talagang halos automatic na, no, ma-approve ka na pag nag-apply ka ng visitor record extension. Pero sa panahon kasi ngayon, talagang iba na mga par, no. So gagawin ko naman ang lahat, no, lahat naman ng requirements doon na pwede kong ilagay, no, mga hihingi nila, at yung mga nalalaman ko rin, no, ilalagay ko na lahat doon mga par, para yung si visa officer nang bahala kung ano desisyon niya sa magiging extension natin, no, kung bibigyan ba tayo ng extension or hindi, no. Pero yun nga, gaya nga sabi ko rin dati sa mga previous vlog ko, bawat application mga par ay nire-review ng officer yan. Tinitignan talaga kung genuine yung application mo, or kung kaya mo talagang suportahan ang pag-stay mo rito, or valid yung reason mo sa pag-stay mo rito mga par. Kasi magbibigay ka rin ng explanation doon kung bakit ka mag-stay, no? So ibibigay mo rin doon. Siyempre magbibigay ka rin ng yung proof of funds, mga ties mo, no, kung meron ka. Isa sa pinaka-importante mga par, yung reasons mo rin doon kung bakit ka mag-stay. Lalong-lalo ako mga par, no, dahil pangalawa ko na to, no. So extension na tong sa akin. So kailangan kong gumawa ng sulat kung bakit ako mag-extension mga par, no. So gagawa ka ng explanation doon. So ilalagay mo, isasama mo siya sa yung application, no. Ang gagawa kasi ng extension mga par, ako lang, no. Ako lang gagawa ng sa akin saka kay Inday. Yung kay Mrs. kasi pina-consultant namin, no. Kasi gusto kong makasigurado lang na para hindi siya ma-refuse or talagang makumpleto yung mga documents na kailangan mga par, no. Kasi mahirap na siya yung main applicant, no. Yung sa amin, extension lang din naman, kaya ako na lang gagawa mga par, no. And syempre mahal din yung bayad pag pinakonsultan pa namin. So tulungan niyo akong magdasal mga par, no, na sana mabigyan tayo ng extension kami ni Inday, no, kasi magpapasa na rin kami. And ayun, no. At ang kaya lang naman natin gawin mga par ay ibigay kung ano yung mga requirements na kailangan ni IRCC, no. And then ayun, no, dasal na lang, no, kung anong magiging resulta sa application natin. Paano? Malayo pa to, no.
marami pa tayong kakaining bigas dito mga par, no? Bago natin makuha yung ating goal, no? Hindi pa tayo nag-uumpisa, no? Dito sa buhay Canada natin mga par. So marami-raming ano pa to, sakripisyo, no? Pero hindi tayo sumusuko para sa ating pamilya mga par, no? Laban pa rin tayo. So maraming salamat mga par, no, sa laging nakasuporta sa akin, sa mga silent viewers, at sa mga nanonood simula nung day 1, no, namin dito sa Canada. Maraming salamat po. Sa lahat ng laging nakasuporta, thank you po. Shoutout po sa inyong lahat, no? At ayun. Siguro mga par, dito ko muna tatapusin ang aking vlog. And mag-enjoy lang tayo ngayong araw na to, no? Ngayong summer, no, dito sa Canada. And ayun. Bahala na si Lord sa application natin mga par, no? So maraming salamat ulit. To God be all the glory. And we'll see you on my next one. Bye!